Ang isang ito ay kinalulugdan ng Diyos. Ginawa tayo ay umuwi na kinalulugdan ng Diyos. Paano ay kababaan ng kaloob. Ito yung hindi natin sa banal na pagdiriwang na ito. Medyo very striking yung ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito sapagkat makita natin na tulad na ipinamanig natin, ito ay kaninaga na para doon sa mga taong matuwid ang tingin sa sarili, ngunit humahamang ng kapwa. Bahagi yun na maliwanag na ipinamanig ni Jesus ang talinagang ito, na maliwanag natin na tumutukoy sa mga Pariseo noong kapanahunan nila. Pero very striking naman sapagkat makita natin yung pagbigil niya doon sa dalawang lalaki na nakita natin na pumasok sa templo para manalangin. So, pumasok sa templo ng Jerusalem, pupunta sa simbahan, isang makasalanan at isang matubig. Hindi yun dahil sa pinupuri ni Jesus ng pagiging makasalanan, at hindi rin dahil sa binabaliwala niya yung pagiging masinuri. Ngunit ang nais yung bigyan ng pansinili, yung kababaan ng kaloob. Sabaga maliwanag ko na kung saan itong yung Pariseo na pumasok sa simbahan ay makita ko natin. Anong sabi niya? Hindi siya ng daraya, hindi siya nangangalunya, hindi siya nangungurako, hindi siya nagnanakaw. Ano pa ang sabi sa ibanghelyo namin? Siya ay yung sabihin maging masunurin, hindi rin siya nagbibigay siya ng ikapo ng lahat ng kanyang kinikita. Biro mo yun, 10% ng lahat ng kanyang kinikita ibinibigay niya sa Diyos. Siya ay 2 araw na nag-ayuno sa loob ng 1 linggo. Ay medyo mabigat doon kasi yung pag-aayuno, yung ating ang pag-aayuno lamang twice a year. Ayun, bilang mga Katoliko, kuminsan hindi pa natin natatampan ito twice a year. Yung ayuno nila, hindi katulad ng pag-aayuno natin, one full week. Sa kanila yan katulad ng ginagawa na ng mga Muslim ngayon. Kasi kung nila pinatol yun, ano yun? Kapag may araw, hindi sila kumakain. Pagsapit lamang pagbubog ng araw, tsaka sila kumakain. Mga maximum of 12 hours, parang intermittent fasting. 2 beses sa loob ng 1 linggo. So, biro mo yun, bahagi yun, medyo mabigat-bigat na pag-aayuno. Pero ginawa na yun. Walang masama doon. Ano yung masama? Humahamang siya sa kapwa. Hindi yun dahilan na kapag tayo ay gumagawa ng mabuti, hahamakin natin yung mga taong gumagawa ng masama. Bakit? Kasi hindi ko lisensya na
maging katulad nila na gumagawa ng masama. Ang tunay na kabanalan, kapag pinag-usapan ko natin yung kabanalan, ay alin? Ay may kababaan ng kalooban. Napakahalaga yung kababaan ng kalooban. Baka mataon ang masaling makita ko na ito yung nakita ko natin sa publikano. Anong ibig sabihin ng publikano? Yun yung tinatawag natin publicly known sinner. Hindi yung hapa-hapa na itong taong hindi kasalanan. Hindi. Talagang itong taong ito ay talagang gumagawa ng kasalanan. Most probably, ano ito? Tax collector. Kung babae ito, ano ito? Prostitute. Bahagi yun na kung saan ay kinikilala ng kapanahonan ito. Yung mga itinutulong. Hindi yun sa sing kasalanan. Ngunit na din. Yung kababaan ng kalooban. Bakit umanang ang kababaan ng kalooban? Sapagkat ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa kababaan ng kalooban. At ang pagpapatuloy ng kababaan ay alin? Sa pamagitan ng kababaan ng kalooban. Palagi inilalagay natin ang ating sarili na mababa sa harapan ng Diyos. Hindi dahil sa mga tayo ay gumawa ng mabuti ay nagiging mas mataas na tayo doon sa ibang gumagawa ng masama. Hindi mo yun ang dapat. Sino ngayon, mga panahon na yun ng usapin na flood control projects, corruption. Huwag yun ang murahin. Yung mga tao na nangurahon. Magkakasala lang kayo. Bahagi yung pagkakataon ng makita na ano yung pwede natin gawin. Ipagkasabakin sila. At bahagi rin mo ng patuloy ng karangayan ng simbahan ng Catholic Missions Conference of the Philippines. At kasama na po rin yung ating obispo na yung pangyayari natin na sana mo mapaparaw ng linggo ay magsuot ng puti. Hindi kaya ay maglagay tayo ng puting ribbon bilang pagtugon ng alin tayo ay nagpapahayag ng korupsyon. Pero hindi ito maging dahilan upang ihuli natin ang mga tao maaaring itinuturing natin na kung talagang gumagawa ng masama o yung kanilang mga kamag-anak. Bahagi rin ng patuloy natin inulog sa harapan ng mga may tuwan. Ganun din o, makita ko natin yung kanyang pinagmalag natin ngayon ay kung tawagin natin ang Prison Awareness Sunday. Inaalala rin natin ang mga kapatid natin na nasa bilangguan na makita natin na yung bilangguan ay hindi lamang tinitig. Hindi lamang para sila ay makapagbayad sa kanilang utang. O hindi panalangin din natin ito. Corrective. Na sila yung makapagbago, kumisan nakakalungkot na kasi kumisan kapag yung tao na kulong, pag lumabas sa kulungan, mas masahol pa. Bakit? Nagkaroon sila ng connection sa COVID. Mas marami sila nakakilala na gumagawa rin ng masama. Kaya nagkaroon sila ng mga kung tawagin natin ng mga kabarkada na lalo mas matindi sa kanila. Hindi, dapat ito yan. Hindi lang pwedeng corrective. Kaya kayo kinukulong ay para magbago, para paglabas nila doon sa kulungan, sila ay maging mabuting mamamayan. Kaya ipanalangin natin, ganun din yung mga kapatid natin na naglilingkod sa kulungan. At higit sa lahat, sabi nga natin, yung kababaan ng kalooban, yung sinabi mo sa unang pagbasa sa Aklat ni Sirach, anong sabi mo? Ang panalangin ng mga aba ay tumatagos hanggang langit. Ang
hanggang hindi ito nakakarating sa kanyang patutunguhan. Kaya baka mamaya, sabi nga namin sa tayo ng dasal, kaya baka hindi sinusunod, hindi tinutugon ng Diyos. Bakit? Baka walang kababaan ng kalooban. Kasi maliwanag mo na pinamali ko dun sa ating propeta siya, kapag ay nagdanas na may kababaan ng loob, yun ay magkakaroon ng kagalaman. Napakahalaga yung kababaan ng loob sa ating mga pangalan. At ito po yung hiling natin sa harapan ng pagkakaroon. Sapagkat wala akong kabanalan kapag wala akong kababaan ng kalooban. Ang pagtugon sa panawagan ng Jesus namin, nagsisimula at nagtatapos sa kababaan ng kalooban.